Bakit nga ba itong ordinaryong Pilipino, isang Pilipinong may maliit na tindahan ng sangkap sa palengke, ang nagdesisyon sa kanyang magpakasal dito? Nang marinig ng kanyang ama ang balitang ito, nagalit siya ng labis at ipinahayag na hindi na niya kailanman gugustuhing makita ang anak na babae. Ang ama, na isang CEO ng isang malaking kumpanya ng logistics sa Texas, ay tuluyang tinalikuran ang kanyang anak, na nagdulot ng mahabang panahon ng Cold War sa pagitan nilang dalawa. Ito ang kwento ng isang Amerikanang babae nang marinig niya ang nakakagulat at masamang balita na nalugi ang negosyo ng kanyang ama. Nagtipon siya ng lakas ng loob at nagmadaling nagtungo sa Estados Unidos, ngunit natagpuan niya roon ang kanyang ama na lubos nang naghiwalay sa mundo. Sinuyo niya ang kanyang ama at isinama siyang pabalik sa Pilipinas. Nang tumapak ang kanyang ama sa lupain ng Pilipinas, nagpakita ito ng hindi inaasahang pagbabago. Ano ang nagpabago sa mentalidad ng dating CEO na mahina at nawawalan ng pag-asa? Pakinggan natin ang kuwento niya. Hello sa inyong lahat, ako si Amy. Ipinanganak ako at lumaki sa Houston, Texas, sa mainit at maaraw na lugar. Ang aking ama, si William, ay isang CEO ng isang malaking kumpanya na may mga logistics warehouse sa rehiyon ng Texas. Lumaki ako sa isang komportableng buhay sa ilalim ng pangangalaga ng aking ama. Matapos ang aking bachelor's degree sa business administration, nagtrabaho ako sa kumpanya ng aking ama. Ang biyahe patungong Pilipinas para sa negosyo ay isang ordinaryong bahagi lamang ng aking trabaho. Hanggang noon, hindi ko inaakala na magbabago ng husto ang buhay ko. Nagstay ako sa isang maliit na business hotel sa Maynila sa loob ng isang linggo para sa mga pulong kasama ang mga lokal na kasosyo. Sa huling araw, kumain ako ng hapunan mag-isa sa isang maliit na kainan malapit sa hotel. Habang nagkakaproblema ako dahil walang menu sa Ingles, isang lalaki ang tahimik na lumapit sa akin at nagbigay ng tulong. Siya, si Samson. Kailangan mo ng tulong? Pwede ko itong i-explain sa Ingles. Ang aming unang pagkikita ay nagsimula ng hindi inaasahan. Si Samson ay may maliit na tindahan ng sangkap na malapit sa kainan na iyon at kaibigan ng may-ari. Noong gabing iyon, unang beses kong uminom ng Tanduay rum. Habang nagsisimula ng tumalab ang alak, nagkuwento ako tungkol sa Amerika kay Samson. Kahit nagkakilala kami bilang isang interpreter na nagkataon lamang, ang aming pag-uusap noong gabing iyon ay naging mas malalim kaysa sa inaasahan. Uuwi ka na ba bukas? Tanong ni Samson nang maghihiwalay na kami. Oh, kung gusto mong makita talaga ang paglubog ng araw sa Maynila, kailangan mong pumunta sa tabi ng Pasig River. Kung may oras ka, gusto mo bang panoorin ang paglubog ng araw sa tabi ng Pasig River kasama ako? At sa hapon nga, muli kaming nagkita sa tabi ng Pasig River. Ang tanawin ng isang lungsod na dahan-dahang gumigising, ang manipis na hamog na umaangat mula sa tubig, at ang imahe ng araw na unti-unting naglalaho sa abot tanaw na tinitingnan namin ng magkasama ay nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin ng pagiging malapit. Si Samson ay isang tahimik at mainit na tao, walang pagyayabang. Ang ganitong kapakumbabaan, para sa akin na lumaki sa gitna ng mga mayabang na negosyante sa Texas, ay isang bagong at kahanga-hangang damdamin. Matapos kong bumalik sa Amerika, patuloy kaming nag-ugnayan sa pamamagitan ng email at video call. Sa simula, ang aming pag-uusap ay nagsimula sa pag-uusisa sa kultura ng isa't isa, ngunit hindi nagtagal. Naging isang relasyon ito kung saan nagbabahagi kami ng mga kwento sa araw-araw na buhay at mga problema. Pagkalipas ng 3 buwan, nag-leave ako at nagtungo ulit sa Pilipinas. Ang bakasyon na iyon ay tumagal ng 1 buwan. Umibig ako kay Samson ng buong puso. Matapos kaming maging malapit ng higit sa 1 taon, sa wakas, tinanggap ko ang kanyang alok na magpakasal. Gusto kong batiin ang iyong ama. Pwede ba akong pumunta sa Amerika? Nang marinig ko ang sinabi ni Samson, natakot ako. Hindi ko maisip na ang aking ama, na CEO ng isang malaking kumpanya ng logistic, ay tatanggapin ang isang Pilipino na may maliit na tindahan ng sangkap bilang kanyang manugang. Ngunit ang pag-ibig ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nang ipakilala ko si Samson sa aking ama, nakita ko ang mukha na hindi ko malilimutan habang buhay. Ang malamig at matigas na mukha, ang mga mata na puno ng pagkadismaya at galit. Noong gabing iyon, sa opisina ng aking ama, nag-away kami ng matindi. Ang daming lalaki sa mundo. Bakit yung nagtitinda ng sari-sari pa? Ano ang ginamit sa edukasyon na ibinigay ko sa iyo? Ang mga salita ng aking ama ay matalas tulad ng labaha.
Ito ang unang beses na sinigawan ko ang aking ama. Si Samson ay mas may halaga kaysa sa iniisip mo, Papa. Hindi ba't hindi lang pera o posisyon ang lahat sa tao? Nang marinig niya iyon, tumahimik ang aking ama saglit at sinabing malamig, kung gusto mong magpakasal ka, pero huwag mong asahan ang aking basbas sa kasal mo. Sa bridal room, naghintay ako na bumukas ang pinto. Umaasa ako na papasok ang aking ama, hahawakan ang aking kamay, at sabay kaming lalakad patungo sa altar. Ngunit ang pinto ay hindi kailanman bumukas. Sa huli, inilabas ako ng aking ina na may malungkot na mukha. Sa gitna ng mga bisita, ang upuan ng aking ama ay walang laman. Nang sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas, ang aking ina lang ang naghatid sa akin sa airport. Pinigil niya ang kanyang luha at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Sa loob ng puso niya, mahal ka pa rin ng papa mo. Kailangan lang niya ng oras. Gusto kong paniwalaan ang mga salitang iyon, ngunit nang tiningnan ko ang lupain ng Amerika na unti-unting lumiliit sa bintana ng eroplano, napaiyak ako, natatakot na baka hindi na maibalik ang relasyon namin ng aking ama. Ang eroplano na patungo sa Pilipinas ay nagbukas ng bagong kabanata sa aking buhay, ngunit kasabay nito, nangangahulugan din ito ng paghihiwalay mula sa nakaraan. Ang aming buhay mag-asawa na nagsimula sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila ay mas mainit kaysa sa inaasahan, ngunit ang pag-adjust sa bagong kapaligiran ay hindi madali. Sa unang linggo, naiinis ako sa problema sa wika halos araw-araw. Kahit na nag-aral ako ng kaunting Filipino sa Amerika, ang wikang ginagamit sa araw-araw na buhay sa Pilipinas ay malayo sa standard na Filipino na pinag-aralan ko. Nang mamili ako sa palengke, hindi ko maintindihan ang wika ng mga tindera. Minsan, gusto kong bumili ng kamatis, ngunit hindi ko alam kung paano ito sabihin sa Filipino. Itinuro ko ang kamatis at sinabing tomato sa Ingles. Nagtaka ang matandang tindera. Sa huli, tinulungan ako ng may-ari ng katabing stall na mag-translate kaya't nakabili ako. Nang umuwi ako noong araw na iyon, nag-practice ako sa harap ng salamin ng mga pangalan ng iba't ibang gulay sa Filipino. Nakita ni Samson ang aking pagpupursige at matiyaga niyang itinuro ang tamang pagbigkas. Amy, mahusay ka na. Huwag kang mag-alala ng sobra. Mababait ang mga Pilipino. Okay lang kahit magkamali ka. Ang tindahan ng sangkap ni Samson, kahit maliit, ay isang lugar na puno ng pag-uusap at palakaibigang tawanan ng mga kapitbahay. Ang mga regular na customer ng tindahan ay mga kapitbahay sa paligid, malapit sa isa't isa tulad ng pamilya. Mayroong si Aling Celia na bumibili ng sariwang gulay tuwing umaga at nakikipagkuwentuhan kay Samson. Mayroon ding si Mang Ricardo na retirado at madalas na tumatambay sa tindahan para maglaro ng chess kasama ang ibang matatanda. At mayroon ding si Ate Joy, isang bagong office worker na nagmamadaling bumili ng sangkap para sa hapunan pagkatapos ng trabaho. Sa simula, hindi ako pamilyar sa mga taong ito at hindi ko alam kung paano sila lalapitan. Ang aking Filipino ay sapat na para sa pangunahing pag-uusap, ngunit mahirap sumali sa kanilang mga masayang kuwentuhan. Minsan, masayang nag-uusap ang lahat at ang magagawa ko lang ay tumayo at ngumiti sa tabi ng hindi makasingit. Nagdulot ito sa akin ng pagkadama ng kalungkutan at pagkadismaya minsan. Ngunit ang lahat ng mga regular na customer ay napakababait. Dahan-dahan silang magsalita kapag nakikipag-usap sa akin o gumagamit pa nga ng mga simpleng salitang Ingles para matulungan akong maintindihan. Si Aling Celia ay laging matiyaga. Itinuro niya sa akin ang mga pangalan ng mga pagkaing Filipino, salita sa salita. Amy, ito ay tinatawag na lechon kawali. Napakasarap nito. Kailangan mong matutong gumawa niyan. At si Mang Ricardo naman ay mahilig magturo sa akin ng mga sawikain at kuwento tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang napaka-espesyal na lugar na may iba't ibang kultura na pinaghalong magkasama. Si Ate Joy, kahit bata pa at abala, nagbabahagi siya sa akin ng pamumuhay ng isang modernong Pilipina. Ate Amy, paano nagkakaiba ang pagtatrabaho sa Pilipinas at sa Amerika? Unti-unti, nagsimula akong magustuhan ang ganitong mainit na relasyon. Sa Amerika, halos walang ganoong kalapit na interaksyon sa pagitan ng mga kapitbahay. Lahat ay abala sa kanilang sariling buhay. Kahit nakatira sa iisang gusali, halos hindi sila nag-uusap. Ngunit sa Pilipinas, lalo na sa tradisyonal na komunidad na ito, mas malapit ang relasyon ng mga tao. Matapos kong magsimulang tumulong sa tindahan ng sangkap,
Dahan-dahan akong nag-adjust sa lipunang Pilipino. Nang una akong mag-compute ng bayarin, nanginginig ang aking kamay. Isang matandang babae ang bumili ng kaunting gulay na nagkakahalaga ng 1 piso. Nagbigay siya ng 100 piso na bill. Kailangan kong magsukli ng 17 piso, ngunit hindi pa ako sanay sa mga barya ng Pilipinas. Matagal akong naghahanap. Ang matandang babae ay hindi nagpakita ng inis, bagkus ay ngumiti at nagsabing, "Dahan-dahan lang. Kailangan talagang mag-adjust ang mga bago." Tinulungan pa niya akong kilalanin ang bawat uri ng barya. Ang ganitong init ay lubos na nagbigay sa akin ng pasasalamat. Sa mga malalaking supermarket sa Amerika, kung ganoon katagal mag-compute ang kahera, matagal nang nagreklamo ang customer. Sa paglipas ng panahon, lalo akong nasanay sa pamumuhay ng mga Pilipino. Natuto akong pumili ng sariwang gulay, mag-bargain ng presyo sa supplier, at natuto pa nga ng sapat na Filipino para sa pangunahing pag-uusap sa mga nakatatandang customer. Si Samson ay isang tao na nagpapakita ng pag-ibig sa pamamagitan ng gawa kaysa sa salita. Tuwing umaga bago umalis ng bahay, laging naghahanda siya ng mainit na American coffee para sa akin. Sa simula, inakala kong nagkataon lang, ngunit kalaunan, nalaman kong laging nagigising siya ng 10 minuto nang mas maaga kaysa sa akin para lang makainom ako ng mainit na kape agad pagkagising. Sa mga araw na umuulan, laging naglalagay siya ng payong sa aking bag. Kahit nakalimutan kong magdala ng payong, hindi ako mababasa sa ulan. Kapag na-miss ko ang bahay, pupunta siya sa mga tindahan ng pagkaing Amerikano sa Maynila para bumili ng mga paborito kong snack. Ang mga pamilyar na lasa na iyon ay nagpapaalala sa akin ng aking bayan at nagpapagaan ng aking pakiramdam. Minsan, nagkasakit ako. Hindi natulog si Samson buong gabi para alagaan ako. Nagluto siya ng lugaw para sa akin, laging sinusukat ang aking lagnat at isinama ako sa doktor. Nang makita ko ang kanyang pagod ngunit nag-aalalang mukha, lubos akong nagpapasalamat. Ang mga maliliit na pag-aalala na ito ay nagsama-sama upang maging isang malaking pag-ibig. Kung ikukumpara sa negosyo ng aking ama, ang tindahan ng sangkap ay napakaliit. Ngunit dito, nilikha ni Samson ang kanyang halaga sa sarili niyang paraan. Ipinapakita ang kanyang pilosopiya sa buhay. Hindi lang siya nagnenegosyo, kundi naglilingkod din sa komunidad. Tuwing may kapitbahay na nangangailangan ng tulong, madalas na nagbibigay si Samson ng pagkain ng libre at bukas palad. Minsan, si Tatay Ben na nakatira mag-isa sa tabi ng tindahan ay nagkasakit at naospital. Inako ni Samson ang responsibilidad na alagaan ang aso ni Tatay Ben. Pagkatapos ng trabaho araw-araw, pupunta siya para pakainin ang aso at isama itong maglakad. May isa pang pagkakataon na si Sol, isang single mother sa komunidad, ay nawalan ng trabaho na nagdulot ng matinding hirap sa kanya at sa kanyang anak. Lihim na binibigyan ni Samson si Sol ng gulay at bigas, ng libre at tinulungan pa siyang makahanap ng trabaho. Para sa mga estudyante sa komunidad, nagtatag si Samson ng isang maliit na scholarship fund. Kahit hindi malaki ang halaga, malaki ang kahulugan nito para sa mga bata na galing sa mahihirap na pamilya. Nang makita ko si Samson na ginagawa ito, lalo kong naintindihan kung bakit mali ang pagtutol ng aking ama. Ang tunay na halaga ay wala sa kung gaano karaming yaman ang mayroon tayo, kundi sa kung gaano karami ang matutulungan natin. Ang puso ni Samson ay mas malaki kaysa sa laki ng kanyang tindahan ng sangkap. Ang kanyang pag-ibig ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Ngunit ang pag-adjust sa bagong buhay ay hindi laging madali. Ang pakikipag-ugnayan sa bahay sa Amerika ay paminsan-minsan lang nagagawa sa pamamagitan ng aking ina na laging nagdulot ng ulap sa aking puso. Tuwing tatawag ako pa uwi, maingat na iniiwasan ng aking ina na pag-usapan ang tungkol sa aking ama. Minsan, kapag direkta akong nagtatanong tungkol sa aking ama, tatahimik ang aking ina ng ilang segundo bago sumagot. Ayaw pa rin ng papa mo na pag-usapan ka, anak. Pero alam kong iniisip ka niya sa puso niya. Masyado lang siyang matigas ang ulo. Tuwing naririnig ko ang mga salitang ito, parang tinutusok ng karayom ang aking puso. Maraming beses kong sinubukang tawagan ang aking ama ng direkta, ngunit hindi niya kailanman sinasagot. Minsan, isang ring lang, pinatay na. Alam kong siya ang sumagot, ngunit pinili niyang tanggihan ang pag-uusap sa akin. Umiyak ako ng matagal noong gabing iyon. Tahimik akong niyakap ni Samson sa tabi. Baka mababago ng panahon ang lahat, bulong niya ng mahina. Balang araw, mauunawaan din ng papa mo ang desisyon natin.
Gusto kong paniwalaan ang kanyang mga salita, ngunit malalim sa aking puso, nag-aalala pa rin ako na baka hindi na ako kailanman mapatawad ng aking ama. Baka hindi na maibalik ang relasyon namin. Ang pag-aalala na ito ay parang madilim na ulap na laging bumabalot sa aking isipan paminsan-minsan, lalo na sa kalaliman ng gabi. Naaalala ko ang pag-ibig na ibinigay sa akin ng aking ama noong bata pa ako. Naaalala ko noong tinuruan niya akong magbisikleta at tinulungan akong i-check ang aking homework. Ang mga maiinit na sandaling iyon ay lubos na naiiba sa malamig na pagtrato ngayon na nagdulot sa akin ng mas matinding sakit. Kahit ganoon, ang buhay sa Pilipinas ay nagbigay sa akin ng maraming kaaliwan. Napakabait ng pamilya ni Samson sa akin. Tinatrato nila ako na parang tunay na miyembro ng pamilya. Ang nanay ni Samson ay madalas na nagluluto ng mga pagkaing gusto ko at tinuruan pa ako kung paano gumawa ng tradisyonal na pagkaing Filipino. Ang kapatid na babae ni Samson ay isinasama ako sa night market. Ipinapakilala sa akin ang iba't ibang Filipino street food. Unti-unti, nagsimula kong maramdaman na ang Pilipinas ay parang aking pangalawang tahanan. Sa paglipas ng panahon, sinubukan kong tanggapin ang katotohanan na lumalayo na ang relasyon namin ng aking ama, ngunit sa isang sulok ng aking puso, nananabik pa rin ako sa kanyang pagtanggap at basbas. Madalas kong isipin, kung magkaroon kami ng anak balang araw, gugustuhin ba ng papa na makita ang kanyang apo? Kung magtatagumpay ako sa Pilipinas, ipagmamalaki kaya ako ng papa? Ang mga kaisipang ito ay laging nagdudulot sa akin ng pag-asa at pagkadismaya. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang aking buhay sa Pilipinas ay nagsimulang maging matatag, ngunit hindi ko inakala na isang bigla ang tawag sa telepono ang magpapabago sa lahat. Isang umaga, tumawag ang aking ina ng nagmamadali na may nanginginig na boses. Sinabi niya ang halos hindi kapani-paniwalang balita. "Amy, nalugi ang kumpanya ng papa mo. Nalinlang siya ng kanyang kasosyo at nawala ang lahat." Sa sandaling iyon, parang tumigil ang aking paghinga. Ang aking ama, na dating tinawag na isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Texas, ay nawalan ng lahat sa isang iglap dahil nalinlang ng isang pinagkakatiwalaang kasosyo na naglustay ng pera at ng daya sa kumpanya. Malapit na itong malugi. Labis na nalulumbay ang aking ama at hindi na siya lumalabas kahit sa pintuan. "Amy, labis na naghihirap ang papa mo. Ayaw niyang makita ang kahit sino." Nagkulong siya sa kwarto. Hindi ko alam ang gagawin. Naramdaman ko ang pagkawala ng pag-asa sa boses ng aking ina. Ang aking ama, na dating malakas at puno ng kumpiyansa, ay bumagsak. Ang katotohanan ito ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla. Matapos kong ibaba ang telepono, matagal akong nakaupo ng tahimik. Nang umuwi si Samson, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. "Samson, talagang nahihirapan ang papa ko ngayon. Kailangan kong pumunta sa Amerika." Tahimik na nakinig si Samson sa aking kuwento at tumango. Pagkatapos, bigla siyang nagkaroon ng ideya. "Amy, bakit hindi natin dalhin ang papa mo dito sa atin? Hayaan siyang magsimula ng bagong buhay dito." Sa simula, ang mungkahi ay sobrang bigla kaya nabigla ako. Dalhin ang papa ko sa Pilipinas. Ngunit nang pag-isipan kong mabuti, tila magandang ideya ito. Sa Amerika, malamang na maaalala lang niya ang walang katapusang pagkabigo, ngunit sa bagong kapaligiran sa Pilipinas, baka ito na ang bagong simula. Magigilty kaya ang papa kung maninirahan siya sa atin? Masiglang ngumiti si Samson. "Pamilya tayo. Normal lang na magtulungan." Nang marinig ko iyon, tumulo ang aking luha. Ang aking asawa, na handang magbukas ng kanyang bahay para sa aking ama, na hindi kailanman nagbigay sa kanya ng basbas, ay may napakalaking puso. Labis akong nagpapasalamat sa kanya. Noong gabing iyon, nagdesisyon kaming dalhin ang aking ama sa Pilipinas. Kinabukasan, nag-book ako ng tiket ng eroplano papuntang Amerika. Pupuntahan ko muna ang papa para tingnan ang kalagayan niya at gagawa ako ng paraan para maisama siya pabalik dito. Mahigpit na hinawakan ni Samson ang aking kamay, nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, naisip ko ang iba't ibang paraan para suyuin ang aking ama. Nang sumakay ako sa eroplano patungong Amerika para sunduin ang aking ama, mabigat ang aking puso. Hinatid ako ni Samson sa airport. Bago kami maghiwalay, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Ang kanyang mainit na kamay ay nagbigay sa akin ng lakas. Sa eroplano, inilarawan ko ang kalagayan ng aking ama.
Paano kaya nagbago ang kanyang dating maringal at kagalang-galang na imahe? Tatanggapin niya ba talaga ako? Ang damdamin ng pagkabalisa ay bumaha. Nang makarating ako sa Texas Airport, ang aking ina lang ang sumundo. Wala na ang dating marangyang sasakyan. Ang imahe ng aking ina na nagmamaneho ng isang maliit na rentang sasakyan para sumundo sa akin ay nagpabatid sa akin na lubos ngang nagbago ang sitwasyon. Habang pauwi, tahimik na ipinaliwanag ng aking ina ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi pa naliligo ang papa mo sa loob ng 1 linggo. Halos hindi kumakain. Ayaw niyang inumin ang gamot na ibinigay ng doktor. Nang makarating kami sa bahay, nawala na ang dating masiglang atmosfera. Sa loob ng bahay, na madilim dahil nakasarado ang mga kurtina, may tambak na mga sulat at mahinang amoy ng alikabok. Nang pumasok ako sa kwarto ng aking ama, matagal bago ko narinig ang isang mahinang boses na sumagot. Pagbukas ko ng pinto, nabigla ako at hindi nakapagsalita. Ang aking ama ay nakaupo na nakatalikod sa bintana. Ang kanyang likod ay mukhang payat at hindi pamilyar. Ang kanyang dating maringal na balikat ay nakayuko na parang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Ang mukha ng aking ama na dahan-dahang humarap ay lubos na naiiba sa aking alaala. Ang walang emosyong mukha, ang payat na pisngi, ang mas malalim na mga kunot at higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay walang kislap ng buhay. Papa, nanginginig ang boses ko. Tiningnan ako ng aking ama ng matagal at nagtanong ng walang pakialam. Bakit ka nandito? Sa sandaling iyon, ang lahat ng inihanda kong sasabihin ay nawala. Ang nagawa ko lang ay umupo sa tabi ng aking ama at hawakan ang kanyang kamay. Ang tuyo, malamig na kamay, ang kamay na dati ay parang kayang ibigay sa akin ang buong mundo, ay nakalagay ngayon sa aking kamay ng mahina. Sa loob ng 2 araw, pinanood ko ang araw-araw na gawain ng aking ama. Pagkagising sa umaga, titingin lang siya sa labas ng bintana ng tulala at pagkatapos ay babalik sa pagtulog. Halos hindi kumakain. Kape lang ang iniinom, naka-on ang TV, ngunit hindi niya talaga pinapanood. Lahat ng ito ay nagdulot sa akin ng sakit sa puso. Sa umaga ng 3 araw, nagdesisyon akong lapitan ng aking ama. Papa, sumama ka sa amin sa Pilipinas. Subukan nating magsimulang muli. Gaya ng inaasahan, mahigpit siyang tumanggi. Bakit ako pupunta roon kasama ninyo? Para tulungan ang asawa mo sa negosyo niya? Nang marinig ko iyon, tiningnan ko ang mga mata ng aking ama at sumagot, "Hindi, Papa. Dahil lang pamilya tayo. Pamilya tayo." Nang marinig niya iyon, saglit na nag-iba ang ekspresyon ng aking ama. Hindi ko pinalampas ang damdamin na nakatago sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nagbi-video call ako kay Samson, pumasok ang aking ama sa kwarto. Nang makita ni Samson ang aking ama, magalang siyang bumati. "Papa, hello po. Kumusta na po kayo?" Hindi sumagot ang aking ama. Tinitigan lang niya ang screen ng tahimik. Pagkatapos, kalmadong sinabi ni Samson, "Maliit lang po ang bahay namin, Papa, pero may lugar po para sa inyo. Handang-handa po kaming tumanggap sa inyo kahit kailan ninyo gusto, dahil pamilya po tayo." Nang marinig niya iyon, may nagbago sa mga mata ng aking ama. Matapos ang pag-uusap, tahimik na bumalik ang aking ama sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nag-ahit ang aking ama sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ko ang imahe na iyon, nakaramdam ako ng pag-asa. Kung pupunta ako roon, ano ang gagawin ko? Biglang tanong ng aking ama. At pagkatapos, 1 linggo ang lumipas. Sumakay kaming magkasama sa eroplano patungong Pilipinas. Ang mukha ng aking ama ay manhid pa rin, ngunit tila may kaunting pag-asa siya sa biyahe na ito. Sa eroplano, ginugol ng aking ama ang karamihan ng oras sa pagtulog. Kapag gising siya, halos hindi siya nagsasalita. Ngunit minsan, nang titingnan niya sa labas ng bintana, naramdaman ko ang maliliit na pagbabago sa kanyang mga mata. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay si Samson. Ang imahe niya na naghihintay sa amin sa labasan ng airport ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa ulit na tama ang aking desisyon. Magalang na binati ni Samson ang aking ama at kinuha ang aming mga bagahe. Hindi pa rin nagsasalita ang aking ama, ngunit tumango siya ng bahagya bilang pagtanggap sa sinserong pag-aalala ni Samson. Ang aming bahay ay isang ordinaryong apartment sa labas ng Maynila. Kahit maliit, ito ay isang mainit na espasyo. Inihanda na ni Samson ang kuwarto para sa aking ama, naglagay pa nga ng American style na kama at isang maliit na bookshelf. Nang pumasok ang aking ama sa kuwarto, nagpakita siya ng mabilis na pagtataka.
Siguro hindi niya inaasahan na makakatanggap ng ganitong maingat na pag-aalaga. Ang unang linggo ay lumipas ng awkward. Ginugol ng aking ama ang karamihan ng oras sa kanyang kuwarto at lumalabas lang sandali para kumain kasama kami. Para sa aking ama na hindi sanay sa pagkaing Filipino, naghanda ako ng American-style na almusal tuwing umaga, bacon at itlog, toast at kape. Sa mukha ng aking ama, lumabas ang isang mahinang ngiti sa unang pagkakataon. Salamat, Amy. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking kaaliwan para sa akin. Ito ay isang senyales na dahan-dahang nagbubukas ang puso ng aking ama. Ngunit hindi pa rin siya lubusang nakakalabas sa depresyon. Minsan, hindi siya nagsasalita buong araw. Nakatingin lang sa labas ng bintana. Sa ikalawang linggo ng pamumuhay sa Pilipinas, maingat na nagmungkahi si Samson na dalhin ang aking ama para tingnan ang tindahan ng sangkap. Sa simula, tumanggi ang aking ama, ngunit nang hilingin ko ng taimtim, pumayag siya ng may pag-aatubili. Noong hapong iyon, nagtungo kaming magkasama sa tindahan. Kahit maliit, ito ay aming mahalagang espasyo, sabi ni Samson ng may pagmamalaki. Tahimik na tumingin-tingin ang aking ama sa tindahan. Ang mga prutas at gulay na maayos na nakasalansan, ang mga side dish na maingat na nakabalot, at ang mga empleyado na palakaibigang bumabati sa mga customer. Ano kaya ang tingin ng aking ama sa maliit na tindahan ng sangkap na ito? Dismayado ba siya? O may nakikita kaya siyang posibilidad sa maliit ngunit puno ng intensyon na espasyong ito? Pauwi. Tahimik pa rin ang aking ama. Ngunit noong gabing iyon, natuklasan ko na nakaupo siya sa tabi ng bintana at may isinusulat. Nang sumilip ako, nakita kong mga draft ito na may kinalaman sa layout ng tindahan. Nang maramdaman niya ang aking tingin, mabilis niyang itinago ang papel. Mula sa kilos na iyon, nakita ko ang pag-asa. Isang araw, habang nagsisimula ng maging normal ang araw-araw na buhay, umuwi si Samson na may nasasabik na mukha. Ang kanyang mukha ay puno ng kasiglahan na matagal ko nang hindi nakikita. Sa kanyang mga mata, may kislap ng pag-asa. Sa wakas, nagdesisyon na ako. Ngayon na ang oras para gumawa ng isa pang hakbang. Umupo si Samson, huminga ng malalim, at sinimulang ipaliwanag ang plano na matagal na niyang inihanda sa amin. Amy, Papa, gusto kong sabihin sa inyo ang isang mahalagang desisyon. Gusto kong palakihin ang warehouse ng tindahan at formal na magsimula ng negosyo ng logistics delivery. Nakita ko ang mga mata ng aking ama na kumislap ng bahagya. Ito ay ang kanyang instinct nang marinig ang plano ng negosyo. Nagpatuloy si Samson sa pagpapaliwanag. Ngayong mga araw na ito, nagsisimula ng maging popular ang social media account ng tindahan namin. Lumalawak ang customer base namin, lalo na ang aming lokal na produkto ng agrikultura at ang aming mga handmade side dish ay nagiging popular. May mga customer pa ngang nagmumula sa Cebu at Davao para bumili lang sa aming tindahan. Naramdaman ko ang pagkasabik at pagmamalaki sa boses ni Samson. Tapos, ano? Tanong ko ng may pag-uusisa. Kahapon, may dumating na purchasing manager mula sa isang malaking online platform, lalong kumislap ang mga mata ni Samson. Nakita nila ang mga online review at ang kalidad ng aming produkto kaya gusto nilang makipagtulungan sa amin. Sa simula, iilan lang sa aming pangunahing produkto ang ilalagay nila sa kanilang platform. Ngunit matapos nilang tikman ang aming mga produkto, napakahusay ng feedback. Mula sa boses ni Samson, naramdaman ko ang pagkasabik. Tapos, ano? Biglang tanong ng aking ama. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na nagtanong siya tungkol sa negosyo. Tiningnan ni Samson ang aking ama at sumagot ng magalang. Nag-alok sila na formal na pumirma ng kontrata para maging isa kami sa kanilang pangunahing supplier na nangangahulugang ang aming benta ay maaaring tumaas ng higit sa 10 beses. Nang marinig ko iyon, hinawakan ko ang kamay ni Samson nang may pagkasabik, ngunit maya-maya lang napansin ko ang medyo komplikadong ekspresyon sa mukha ni Samson. Mukhang napakagandang oportunidad, pero mukhang may inaalala ka, tanong ko. Tumango si Samson at bumuntong hininga ng malalim. Ang problema ay sa kasalukuyang laki ng aming tindahan, mahirap na tanggapin ang ganoong karaming order. Ang warehouse space namin ngayon ay 50 SQM lang. Hindi ito sapat. At kailangan namin ng isang kumpletong logistics system, kabilang ang stock management, delivery route planning, quality control, at marami pa. Tahimik na nakaupo ang aking ama sa tabi, ngunit nakita kong lalo siyang naging interesado.
Nagpatuloy si Samson. Sinubukan ko nang mag-compute. Ang gastos para palakihin lang ang warehouse ay nangangailangan na ng malaking halaga, hindi pa kasama ang pagbili ng bagong kagamitan at pagkuha ng karagdagang empleyado. Ang pinakamahalaga ay wala akong karanasan sa pag-manage ng malaking logistics. Natatakot ako na kung magkamali, baka mawala pa ang aming kasalukuyang matatag na customer base. Nang makita ko ang pag-aalala ni Samson, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay para bigyan siya ng lakas ng loob. Samson, ito ay isang malaking pagkakataon para sa pamilya natin. Kahit may panganib, kung magtatagumpay tayo, magbabago ng husto ang buhay natin. Buo ang suporta ko sa anumang desisyon mo. Sa sandaling iyon, naisip ko ang aking ama na tahimik na nakikinig sa tabi. Kung tungkol sa logistics system, iyan ang espesyalidad ng papa ko. Sa Texas, ang kumpanya ng aking ama ay specialized sa large-scale logistics delivery. Ngunit hindi ako naglakas loob na mag-alok ng direkta, natatakot na baka tanggihan ng aking ama o isipin niyang ginagamit namin siya. Noong gabing iyon, mag-isa si Samson sa kanyang home office na nag-aaral ng iba't ibang logistics system. Nakita kong puno ang kanyang mesa ng mga notebook, computer at mga business magazine. Minsan, mabilis siyang nagsusulat. Minsan, kinukuskus niya ang kanyang sentido habang nag-iisip. Nang makita ko ang aking asawa na ganito, naawa ako ngunit ipinagmamalaki ko rin ang kanyang pagpupursige. Kinabukasan, sinimulan na ni Samson ang paggiba sa lumang warehouse sa tabi ng tindahan para palakihin ito. Siya lang mag-isa ang nagbubuhat ng mabibigat na materyales sa konstruksyon. Basang-basa ang kanyang damit sa pawis. Ang imahe niya na nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi ay nagdulot sa akin ng takot, ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang determinasyon at pagnanais. Madalas na tumatayo ang aking ama, pinapanood ang lugar ng konstruksyon mula sa malayo. Sa simula, inakala kong nag-iisa lang siya kaya lumabas para manood. Ngunit unti-unti, natuklasan ko na maingat siyang nagmamasid. Pinapanood niya kung paano isinasaayos ni Samson ang pagkakasunod-sunod ng trabaho at kung saan walang efficiency. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong ng mahina. Sayang sa lakas ang ganyan. Mali ang anggulo na yan. Ngunit hindi siya kailanman nag-alok ng direkta na mungkahi. Matapos ang isang linggo ng konstruksyon, pumayat si Samson ng ilang kilo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng diwa ng pakikipaglaban. Ngayon, papasok na sa pinakamahalagang yugto ng paglikha ng sistema. Gabi-gabi, nag-aaral si Samson tungkol sa logistics management. Bumili siya ng maraming libro tungkol sa paksang iyon at nanood ng mga video tutorial sa internet. Ngunit nakita ko na nahihirapan siya ng husto. Ang mga komplikadong termino at sistema ay bago para sa kanya. Minsan, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng computer screen hanggang hating gabi. Nang makita ko ang aking pagod na asawa, napuno ng awa ang aking puso. Alam kong kailangan ni Samson ng tulong. At ang taong pinakamahusay na makakatulong sa kanya ay nakaupo sa loob ng aming bahay. Ngunit paano ko ba sisimulan? Papa, mukhang pagod na si Samson. Sa tingin ko, malaking tulong ang karanasan ninyo. Saglit na tumahimik ang aking ama at sumagot ng malamig, bakit ko siya tutulungan? Ang negosyo ko ay nalugi na, wala na akong maipapayo. Nang marinig ko iyon, nadismaya ako, ngunit hindi ako sumuko. Kinabukasan, naglakas loob si Samson na humingi ng tulong ng direkta sa aking ama. Sa hapagkainan, magalang na yumuko si Samson at nagsabi, Papa, alam kong ito ay isang hindi makatwirang kahilingan, ngunit gusto kong humingi ng payo tungkol sa paglikha ng logistics system. Ang karanasan ninyo ay magiging malaking asset para sa amin. Tiningnan ng aking ama si Samson ng ilang sandali at sumagot ng mahinahon, hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Hindi rin gumagana ang utak ko. Magiging pabigat lang ako sa inyo. Ngunit hindi sumuko si Samson. Sinabi niya ulit ng sinsero, Papa, hindi naman kasing laki ng dati. Tulungan lang po natin akong tingnan ang basic logistics magkasama. Kahit isang linggo lang, okay na po. Galit na tumayo ang aking ama. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita ang aking mukha. Saglit na naghari ang katahimikan. Huminga ng malalim ang aking ama. Sige, isang linggo lang. Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako sa ngiti. Ito ang sandali kung kailan lumabas ang aking ama. Ang kanyang unang hakbang. Kahit isang maliit na pangako lang, naramdaman ko na ito ang magiging mahalagang simula para sa paggaling ng aking ama at sa pagkakasundo ng aming pamilya. Kinabukasan,
Mas maaga kaysa sa dati, nagising ang aking ama. Nagbihis siya ng maayos. Ang imahe niya na nagtatali ng kurbata sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon ay mukhang awkward, ngunit mula roon, makikita ang anino ng dating CEO na puno ng karisma. Nang makita ko ang aking ama at si Samson na naglalakad papunta sa tindahan ng magkasama, naisip ko na ito ay isang maliit na himala na dumating sa aming pamilya. Nang gabing iyon, umuwi si Samson na mas masigla kaysa sa dati. Hindi pa rin nagsasalita ang aking ama, ngunit may maliit na pagbabago sa kanyang mga mata, ang mga mata ng isang taong nakatuon sa isang bagay na nagre-review ng bagong plano. Inaasahan ko na ang maliit na pagbabago na ito ay magdadala ng malaking pagbabago sa aming pamilya at nakatulog ako. Nang unang araw na pumasok ang aking ama sa warehouse, manhid pa rin ang kanyang mukha, ngunit mula sa kanyang mga mata, napansin ko ang maliit na pagbabago. Ang aking ama, na muling nahaharap sa kanyang espesyalidad pagkatapos ng matagal na panahon, ay may kislap ng pag-uusisa sa kanyang mga mata. Magalang na ipinaliwanag ni Samson ang kasalukuyang sitwasyon ng warehouse. Tahimik na tumango ang aking ama at tumingin-tingin. Una, tingnan muna natin ang pangkalahatang structure, bulong ng aking ama at maingat niyang sinuri ang bawat sulok ng warehouse. Sa simula, naglalakad lang siya, ngunit habang lumilipas ang oras, lalong bumilis ang kanyang mga hakbang. Sa isang sulok ng warehouse, huminto ang aking ama at huminga ng malalim. Mali ang structure na ito. Masyadong komplikado ang ruta ng paggalaw. Ang unang araw ay natapos sa pag-inspection lang sa structure ng warehouse. Pauwi, tahimik pa rin ang aking ama, ngunit mas malalim ang kanyang pag-iisip kaysa sa dati. Noong gabing iyon, nakita ko na may ilaw sa kwarto ng aking ama. Nang sinilip ko ang pinto, nakita ko siyang nakaupo sa desk at seryosong nagdo-drawing. Nang makita ko ang imahe ng aking ama na nakatuon sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, uminit ang aking dibdib. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa dati, nagising ang aking ama at nagmadaling naghanda. Sa hapagkainan, iniabot ng aking ama kay Samson ang isang papel. Ito ang bagong layout plan ng warehouse na naisip ko. Tingnan mo. Kinuha ni Samson ang papel ng may pagtataka. Ito ang blueprint ng warehouse na dinrawing ng aking ama na nagpuyat. Matapos tingnan ng detalyado ni Samson ang blueprint, pinuri niya ito. Papa, kung gagamitin natin ang structure na ito, ang efficiency ay maaaring tumaas ng hanggang 40%. Sa mukha ng aking ama, dumaan ang isang mabilis na pagmamalaki, ngunit mabilis din siyang bumalik sa isang manhid na mukha. Mula noon, inilaan ng aking ama ang kanyang sarili sa pagpapabuti ng warehouse. Ang layout ng mga shelf, ang ruta ng paggalaw sa warehouse, ang stock management system lahat ay sinuri ng sistematiko. Sa simula, nag-aalangan ang mga empleyado sa hindi pamilyar na matandang Amerikano na ito. Ngunit habang lumalabas ang professionalism ng aking ama, dahan-dahan siyang nagkamit ng tiwala. Sa ikatlong araw, nagbigay ng utos ang aking ama sa mga empleyado sa unang pagkakataon. Kailangan itong shelf na ito ay ilipat ng 3 pulgada. Kailangang palitan ang lahat. Sa simula, naguguluhan ang mga empleyado, ngunit nang aprubahan ni Samson, nagsimula silang magtrabaho. Matapos maayos ang mga shelf ayon sa utos ng aking ama, lumabas ang malaking pagbabago. Ang oras ng paggalaw ay nabawasan, ang efficiency ay tumaas. Sa mukha ng mga empleyado, lumabas ang mga ngiti. Noong gabing iyon, isang empleyado ang ngumiti sa aking ama sa unang pagkakataon at nagsabi, "Manager, salamat po sa inyo ngayon. Gumaan po ng husto ang trabaho." Nang marinig niya ang salitang manager, tila nagulat ang aking ama sandali, ngunit sumagot siya ng may maliit na ngiti. Mula noon, nagsimulang tawagin ng mga empleyado ang aking ama na manager. Nang makita ko ang imahe ng aking ama na muling nakahanap ng kanyang direksyon sa Pilipinas, nakaramdam ako ng pag-asa. 1 linggo ang lumipas. Ang warehouse ay lubos na nagbago, ang efficient na ruta ng paggalaw, ang sistematikong stock management system, at maging ang working environment ng mga empleyado ay bumuti. Ito ang sandali kung kailan lumiwanag ang professionalism ng aking ama. Sa araw na malapit nang matapos ang 1 linggo na napagkasunduan, maingat na nagtanong si Samson sa aking ama, "Papa, pwede po bang magpatulong pa po ng kaunti? Hindi pa po kumpleto ang logistics system." Nag-isip ang aking ama saglit at tumango. "Sige, magpapatuloy pa ako. Marami pa akong kailangang gawin." Nang marinig ko iyon, nakahinga ako ng maluwag. Ito ang patunay na nagbabago ang aking ama.
Matapos magbigay ng dedikasyon sa trabahong ito, nagsimulang maging masigla ang mukha ng aking ama. Gumaan ang kanyang mga hakbang pauwi. Sa oras ng hapunan, minsan, nagkukuwento siya tungkol sa mga nangyari sa warehouse. Isang buwan ang lumipas. Lubos na nagbago ang aking ama. Isang araw, dumating ang unang order mula sa malaking platform. Hindi ko malilimutan ang mukha ni Samson nang tanggapin niya ang telepono noong araw na iyon. Sa simula, labis siyang nasasabik, ngunit habang tumatagal ang pag-uusap, lalo siyang naging seryoso. Matapos niyang ibaba ang telepono, nanatili siyang nakaupo sa upuan, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ano ang nangyari? May problema ba? Tanong ko nang may pag-aalala. Ang order. Dumating na ang order. Medyo garalgal ang boses ni Samson, pero ang volume ay mas marami kaysa sa inasahan namin. Gaano karami? 3 beses? Tiningnan ako ni Samson, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi nila kailangan ng 5,000 items na inihanda namin. Kailangan nila ng 15,000 items at kailangan itong i-deliver lahat sa loob ng 2 linggo. Nang marinig ko ang numerong iyon, huminga ako ng malalim. Sa aming kasalukuyang kakayahan, imposibleng tapusin ang ganoong kalaking order sa maikling panahon. Ngunit nang marinig ng aking ama ang balitang ito, naiiba ang reaksyon niya kaysa sa amin. Tahimik niyang pinakinggan ang paliwanag ni Samson at sinabing kalmado, "Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ng sistema na nilikha natin yan." "Pero Papa, 3 beses po iyon," nag-aalalang sabi ni Samson. "Ang warehouse space natin, ang bilis ng packing hindi sapat ang lahat." Tumayo ang aking ama, naglakad sa bintana at tumingin sa tindahan ng sangkap. "Samson, naaalala mo ba kung ano ang sinabi ko noong bago ako dumating?" Sabi ko, "Ang sistema ay designed para expandable." Nang nagde-design ako, inisip ko na ang paglago sa hinaharap. Humarap ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi ko nakita ng matagal. Ngayon na ang oras para patunayan ang efficiency ng ating sistema. Sa loob ng 2 araw, halos hindi umalis ang aking ama at si Samson sa warehouse. Sinuri nila ang bawat proseso, kinumpute ang efficiency ng bawat hakbang. Noong unang gabi, nagdala ako ng snack para sa kanila sa warehouse. Ang imahe na nakita ko ay nagbigay sa akin ng awa at paghanga. Ang aking ama at si Samson ay nakaupo ng magkatabi sa harap ng tumpok ng mga dokumento. Nagdo-drawing ang aking ama ng komplikadong process flow chart sa whiteboard. Nagsusulat naman si Samson ng iba't ibang datos sa kanyang notebook. Kung idudublehin natin ang packing area, itinuro ng aking ama ang chart habang nagdadagdag ng 2 pang production line, ang efficiency ay tataas ng 10%. "Pero ang manpower, Papa?" tanong ni Samson. 8 lang ang empleyado natin ngayon. Kahit mag-OT silang lahat, hindi pa rin sapat. "Naisip ko na ang problemang iyan," sabi ng aking ama nang nakangiti. "Gagamitin natin ang temporary staff system. Magre-recruit tayo ng mga part-time worker mula sa kalapit na komunidad. Kasabay nito, aayusin natin ang work schedule gamit ang 3-shift system." Nang makita ko ang aking ama na nakatuon sa paglutas ng problema, uminit ang aking puso. Ito ang unang pagkakataon na naipakita niya ng husto ang kanyang professional capability sa Pilipinas at ang unang pagkakataon na seryoso siyang nagbigay ng dedikasyon sa aming negosyo. Kinabukasan, sinimulan ng aking ama ang kanyang plano. Una, re-layout niya ang warehouse space. Ang sulok na dating ginagamit para sa imbakan ay inalis at ginawang pangalawang packing area. Pagkatapos, idinisenyo niya ulit ang buong workflow mula sa pagtanggap ng produkto, pag-uuri, packing hanggang sa delivery. Bawat hakbang ay kinumpute ng eksakto. "Tingnan mo, Samson," ipinaliwanag ng aking ama, "kung susundin natin ang prosesong ito, ang isang empleyado ay makakapag-manage ng 50 items kada oras. Sa ilalim ng 3-shift system, kaya nating mag-manage ng 3,600 items kada araw. Sa loob ng 2 linggo, higit sa 50,000 items kayang-kaya nating tugunan ang order," napanganga si Samson habang nakikinig. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang maaaring itaas ng efficiency. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay naghihintay pa. Ang pagre-recruit at pagtitrain ng mga bagong empleyado. Inako ng aking ama ang trabahong ito. Nag-post siya ng job advertisement sa komunidad. Hindi nagtagal, may 20 katao ang nag-apply. Sa interview, nagpakita ang aking ama ng kamangha-manghang HR management skill. Hindi lang niya tiningnan ang capability ng aplikante,
kundi mas mahalaga, pinanood niya ang kanilang teamwork skill at learning attitude. Hindi natin kailangan ng mga taong may karanasan, sabi ng aking ama sa akin. Kailangan natin ng mga taong handang matuto at kayang magtrabaho ng magkasama. Sa huli, pumili siya ng 12 part-time employees. Pagkalipas ng 3 araw, inako ng aking ama ang pagtitraining sa mga bagong empleyado. Matiyagan niyang ipinaliwanag ang bawat workflow, idinemo ang tamang paraan ng paggawa, at nagdisenyo pa nga ng reward system para maging incentive sa lahat. Nang makita ko ang imahe ng aking ama sa lugar ng training, naisip ko ang kanyang karisma noong nasa Texas pa siya. Noong panahong iyon, ganito rin siya kayang ayusin ang isang grupo ng hindi magkakakilalang tao upang maging isang efficient team. Matapos ang training, formal na nagsimula ang production. Sa unang araw, nasasabik ang lahat. Ang mga bagong empleyado ay hindi pa bihasa. Ang mga lumang empleyado ay kailangan ding mag-adjust sa bagong proseso. Ngunit nanatiling kalmado ang aking ama. Naglalakad sa iba't ibang work area at mabilis na inaayos ang mga problemang lumabas. Huwag kayong magmadali. Dahan-dahan lang. Sabi niya sa isang bagong empleyado na nagpapanik. Mas mahalaga ang kalidad kaysa sa bilis. Pagdating ng 3 araw, nagkaroon ng himala. Ang buong team ay nagsimulang magtrabaho na parang isang tumpak na makina. Alam ng lahat ang kanilang tungkulin. Ang bawat hakbang ay maayos na nag-uugnay. Nakatayo si Samson sa gitna ng warehouse. Pinapanood ang system na gumagana ng efficient. Ang kanyang mga mata ay puno ng halos hindi kapani-paniwalang kagalakan. "Papa, kamangha-mangha po ito," sabi niya nang nasasabik. "Talaga pong matatapos natin ang order na ito sa loob ng 2 linggo. Tumango ang aking ama, ngunit seryoso pa rin ang kanyang mukha. "Hindi pa tayo pwedeng mag-relax. Kailangan nating panatilihin ang efficiency na ito hanggang sa huli." Ang 10 araw na lumipas ay ang pinakapagod na panahon para sa buong team. Lahat ay nagtrabaho ng lampas sa kanilang kakayahan, ngunit nakakagulat, walang nagrereklamo. Sa halip, lalo pang tumaas ang morale ng lahat. Lalo na nang matapos ang goal ng unang linggo ng isang araw ng mas maaga, nagpalakpakan ang buong warehouse sa tuwa. Nang makita ng aking ama ang imahe na iyon, lumabas ang isang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari. Sa umaga ng 8 araw, tumawag ang aming pinakamahalagang supplier at ipinagbigay alam na dahil sa problema sa transportation, ang isang batch ng mahahalagang hilaw na materyales ay hindi maide-deliver sa tamang oras. Nangangahulugan ito na baka hindi namin matapos ang order sa oras. Agad na nagulat si Samson. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit nanatiling kalmado ang aking ama. Laging may problema. Ang mahalaga ay kung paano natin ito sosolusyunan. Agad siyang nakipag-ugnayan sa 3 pang supplier. Tinatanong kung kaya nilang magbigay ng kinakailangang hilaw na materyales ng mabilisan. Kasabay nito, inayos niya ang production plan. Tinatapos muna ang mga item na may hilaw na materyales para bumili ng oras para sa mga item na kulang ng hilaw na materyales. Matapos ang isang araw ng mabilis na coordination, nalutas ang problema. Kahit na bahagyang tumaas ang cost, natapos pa rin ang order sa oras. Sa 14 na araw, natapos ang packing ng huling batch ng produkto. Nang ipahayag ng aking ama na matagumpay ang mission, muling nagpalakpakan ng malakas ang buong warehouse. Maraming empleyado ang naiyak sa tuwa. Natapos nila ang isang imposibleng mission. Gaya ng sinabi ng aking ama, ang unang order ay matagumpay na na-manage. Higit pa rito, ang karanasang ito ay lalong nagpatibay sa pagkakaisa ng buong team. Nagsimulang maniwala ang lahat na kaya nilang harapin ang anumang hamon. Mula noon, dahan-dahang tumaas ang volume ng order. Patuloy na tumataas ang benta ng tindahan. Mas marami ng customer ang nakakapansin sa amin. Mas maraming platform ang nag-aalok ng collaboration. Ngunit ang pinaka-nakakabilib sa akin ay hindi ang paglago ng benta, kundi ang makita ang aking ama na muling nagkaroon ng kumpiyansa at self-worth. Hindi na siya ang matandang lalaki na winasak ng pagkabigo, kundi isang leader na kayang akayin ng isang team na gumawa ng himala. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang isang reporter mula sa lokal na pahayagan. Narinig nila ang kwento tungkol sa aming matagumpay na pagtatapos ng malaking order sa loob ng 2 linggo at gustong gumawa ng isang espesyal na scoop. Labis na nasasabik si Samson, ngunit medyo nag-aalala rin. "Hindi pa ako kailanman na interview ng media, Papa," sabi niya.
Natatakot akong baka may masabi akong mali. Huwag kang mag-alala, tinapik siya ng aking ama sa balikat. Magkasama tayong mag-interview. Dahil sa inyo, Papa, kaya naging posible ito. Sama po kayong mag-interview, sinabi ni Samson ng sinsero. Sa araw ng interview, nakaupo ako sa tabi, nanonood. Nang makita ko ang aking ama at si Samson na magkatabi, sumasagot sa mga tanong ng reporter na puno ng pagmamalaki ang aking puso. Ano po ang susi sa tagumpay na ito? Tanong ng reporter. Sumagot ang aking ama, ang teamwork at ang buong paghahanda. At ang mas mahalaga ay naniniwala kami na lahat ay may walang hanggang potensyal. Idinagdag ni Samson, hindi lang po professional knowledge ang dinala ng papa ko, kundi pati na rin ang diwa ng hindi pagsuko. Nagtanong pa ang reporter, ano po ang plano ninyo para sa hinaharap? Sa pagkakataong ito, naunang sumagot si Samson, umaasa po kami na makakatulong pa sa mas maraming lokal na negosyante. Sabay-sabay po kaming lalago. Tumango ang aking ama. Ang goal namin ay hindi ang maging pinakamalaki, kundi ang maging pinakamahalaga. Matapos mailathala ang interview, nakatanggap ito ng malaking tugon. Maraming mambabasa ang naantig sa kwento ng cross-cultural collaboration na ito at nagmadaling bumili ng produkto sa aming tindahan para magpakita ng suporta. Ang mas nakakagulat ay ang iba pang mga negosyante sa kalapit na lugar ay nagsimula ng makipag-ugnayan para sa collaboration. Lahat ay umaasa na matututo mula sa aming karanasan para mapabuti ang kanilang operational efficiency. Lubos na natuwa ang aking ama. Nagsimula siyang mag-organisa ng maliliit na experience sharing sessions ng regular para ibahagi ang kanyang kaalaman sa logistics management sa iba pang maliliit na negosyante ng walang bayad. Ang kaalaman ay dapat ibahagi, hindi dapat sarilinin, sabi niya. Kapag bumuti ang lahat, uunlad din ang buong komunidad. Nang makita ko ang aking ama na walang pag-iimbot na tumutulong sa iba, lalo akong naging sigurado na tama ang desisyon kong isama siya sa Pilipinas. Hindi lang niya natuklasan ulit ang kanyang sarili, kundi naging isang respetadong nakatatanda rin siya sa komunidad. Ang pagbabago ng aking ama ay hindi limitado sa labas, kundi nagbago rin ng husto ang loob. Ang mukha na dating malungkot at mahina ay dahan-dahang naging masigla. Mas madalas na siyang nagsasalita. Minsan, nagkukuwento siya tungkol sa kanyang mga alaala sa Texas. Sa mga kuwentong iyon, muli kong natuklasan ang katalinuhan at tapang ng aking ama. Matapos maging matatag ang tindahan, nag-alok si Samson sa aking ama na magtrabaho ng formal. Tinanggap ng aking ama ang alok ng may maliit na ngiti. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng celebration party. Ang imahe ng aming pamilya na nagtitipon, nagtatawanan, at nag-uusap ng masaya pagkatapos ng matagal na panahon ay labis na nakapagpasaya sa akin. Ang aking ama at si Samson ay naging perpektong partner. May karanasan ng aking ama. May kasiglahan si Samson. Nang magsama sila, mabilis na lumago ang tindahan. Isang gabi, biglang sinabi ng aking ama sa akin, ang asawa mo, mas matigas ang loob kaysa sa inakala ko. Sa mga salitang iyon, wala nang pagtuligsa o pagkadismaya. Sa halip, naramdaman ko ang pagtanggap at respeto. Noong gabing iyon, tiningnan ko ang kalangitan sa gabi ng Maynila sa bintana at naisip ko na ang imahe ng aking ama noong una siyang dumating sa Pilipinas at ang imahe niya ngayon ay lubos na naiiba. Nang magsimula siyang gumawa, nagsimula ring gumalaw ang isip at puso ng aking ama. Habang naglalaan ng dedikasyon sa trabaho, gumaling ang kanyang sugat at natuklasan niya ang isang bagong buhay. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa dati, nagising ang aking ama para maghanda para sa trabaho. Ang pagtali niya ng kurbata ay hindi na awkward, kundi natural at maringal. Sa mukha ng aking ama, naramdaman ko ang determinasyon ng isang taong may goal. May pulong kami ngayon para sa paglulunsad ng bagong produkto. Kailangang umalis ako ng maaga, sabi ng aking ama at umalis sa bahay. Ang imahe niya na naglalakad ng magkatabi kasama si Samson, na sumusunod sa kanya, ay parang dalawang kasamahan na matagal nang magkakilala. Dalawang tao na nagmula sa magkaibang mundo ay patungo na ngayon sa iisang goal. Nang makita ko ang imahe na iyon, uminit ang aking puso mula sa kaibuturan. Ang paggaling ng aking ama ay hindi lang tagumpay sa negosyo. Ito ay isang panloob na paggaling, ang pagbawi ng self-esteem at ang muling pagkonekta sa pamilya. Ang pagbabago na nagsimula sa isang maliit na tindahan ng sangkap ay nagdala ng pag-asa sa lahat ng miyembro ng aming pamilya.
Muling ngumiti ang aking ama. Muli kaming naging isang pamilya. Nang hindi namin namamalayan, 8 buwan na ang aking ama sa Pilipinas. Ang imahe niya na dating mahina at nalulumbay ay tuluyan nang nawala. Ngayon, ang aking ama ay naging isang mahalagang tao sa tindahan. Hindi lang siya isang taong tumutulong, kundi ang backbone ng negosyo. Mas maaga siyang gumigising kaysa sa iba, nagtitimpla ng kape, nagsisimula ng araw sa palakaibigang pag-uusap sa mga empleyado, pagkatapos ay maingat na ininspeksyon ang warehouse at formal na sinimulan ang trabaho. Ngayon, lubos na siyang tinanggap ng mga empleyado. Hindi na siya ang tatay-lolo mula sa Amerika, kundi ang manager. Kapag may mahihirap na desisyon, laging humihingi sila ng opinyon sa aking ama. Ang kanyang payo ay laging tumpak. Ito ang sandali kung kailan lumiwanag ang karanasan at kaalaman ng aking ama. Nang makita ko ang imahe ng aking ama na ganito, nakaramdam ako ng pagmamalaki mula sa kaibuturan. Dahan-dahang lumalaki ang tindahan. Dahil sa pagtaas ng online sales, kailangan nilang maghanda ng hiwalay na logistics center. Umabot na sa ganitong antas ang paglago ng negosyo. Ang aking ama ay gumawa ng mahahalagang desisyon sa prosesong iyon. Salamat sa kanya, nagawa naming mapalawak ang negosyo ng efficient. Si Samson at ang aking ama ay naging perpektong partner. Tinatanggap ang kalakasan ng isa't isa, pinupunan ang kahinaan, at sabay-sabay na lumalago. Isang gabi, umuwi si Samson na may nasasabik na mukha. May hawak siyang bote ng red wine. Ngayon ay isang espesyal na araw. Nagpirmahan na kami ng kontrata para sa unang logistics center. Nang marinig ko ang balita, naghiyawan ako sa tuwa. Ang aking ama ay ngumiti ng mas malawak kaysa sa dati. Nagdaos kaming magkasama ng celebration party. Sa party na iyon, ipinakita ng aking ama ang kanyang sinserong ngiti sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon. Habang umiinom ng wine, tahimik na nagsalita ang aking ama. Samson, naramdaman ko ang sinseridad mo. Sa simula, inakala kong ordinaryong tao ka lang. Nagkamali ako. Nang marinig ko iyon, tumulo ang aking luha. Tinanggap na ng aking ama si Samson. Ito ang sandali na matagal ko nang hinintay. Pinigilan ko ang aking luha at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng aking ama. Ang kamay na iyon ay hindi na malamig, kundi mainit at puno ng lakas. Hinawakan din ng aking ama ng mahigpit ang aking kamay. Masaya ako, anak. Hindi na kailangan ng anumang salita. Ang aming mga mata ay nagpahayag ng lahat ng damdamin. Ang pamilya na dating nagtalikuran ay nakaupo na ngayon sa iisang hapagkainan, nagtatawanan. Ang oras ay gumamot ng maraming bagay. Naging mas malakas kaming pamilya. Matapos ang araw na iyon, mas seryoso nang nakilahok ang aking ama sa negosyo. Bukod sa management ng logistics system, nagsimula na rin siyang mag-alok ng mga ideya tungkol sa marketing strategy. Lalo na ang plano niya para sa coexistence sa lokal na komunidad ay nakatanggap ng malaking tugon. Ang plano na direktang makipagkontrata sa mga lokal na magsasaka para magbigay ng sariwang ani, kasabay ng pagbabahagi ng kanilang mga kwento. Ang ideyang ito ay lalong nagpainit sa imahe ng tindahan. Ngayon, ipinapakita ng aking ama na ang tindahan ng sangkap ay hindi lang isang ordinaryong negosyo, kundi isang mainit na lugar kung saan nagtitipon ang mga tao. Ang pananaw na iba sa noong pinamamahalaan niya ang isang malaking kumpanya na nagbibigay halaga sa value kaysa sa laki at inuuna ang tao bago ang kita. Ang ganitong pilosopiya sa negosyo ay lumalaki sa puso ng aking ama. Ang pagbabagong ito ay isang sorpresa para sa aking ama mismo. Isang araw, inanyayahan siya ng isang grupo ng mga maliliit na negosyante sa lokal na komunidad na magbigay ng lecture. Ang topic ay mga tips sa management para gawing oportunidad ang krisis. Sa simula, nag-aatubili ang aking ama. Ngunit nang bigyan siya ng lakas ng loob ni Samson, nagtipon siya ng tapang at pumayag. Ang imahe ng aking ama na naghahanda para sa lecture hanggang hating gabi, inaayos ang mga datos, ay nagpaalala sa akin ng dating CEO na puno ng kasiglahan. Sa araw ng lecture, tahimik akong nakaupo sa likuran, nagbibigay ng suporta sa aking ama. Ang aking ama sa entablado ay hindi na ang matandang lalaki na nalulunod sa pagkadismaya. Sa kanyang kumpiyansang kilos, sinabi niya ng tapat ang tungkol sa kanyang pagkabigo at pagbangon, ang karanasan ng pagtanggap sa pagkabigo at muling pagbangon, at ang kwento ng bagong value na natuklasan sa maliit na tindahan ng sangkap na ito. Naantig ang mga tagapakinig sa sinserong kwento ng aking ama.
Matapos ang lecture, maraming tanong ang dumating. Matapos ang araw na iyon, naging isang respetadong consultant ang aking ama sa lokal na komunidad. Ang mga maliliit na negosyante na may problema ay humihingi ng payo sa aking ama. Ibinahagi ng aking ama ang kanyang karanasan nang walang pagtatago. Ang sinserong payo na nagmumula sa isang taong dumaan sa pagkabigo at muling bumangon ay nagdulot ng paggaling sa aking ama. Lumipas ang isang taon. Isang araw, nagdaos kami ng isang maliit na party para ipagdiwang ang anibersaryo ng tindahan. May mga empleyado at regular na customer na dumalo. Noong araw na iyon, formal na ipinahayag ni Samson sa harap ng lahat ang paghirang sa aking ama bilang Logistics Managing Director. Nakita ko ang mga luha na nag-iipon sa sulok ng mata ng aking ama sandali. Ito ay mga luha ng kagalakan sa pagtanggap at mga luha ng pasasalamat para sa bagong simula. Pauwi matapos ang party, biglang nagtanong ang aking ama, "Amy, masaya ka ba?" Nang marinig ko ang tanong na iyon, nag-isip ako saglit. Ikinukumpara ang marangyang buhay sa Texas sa simpleng buhay ngayon. Ang sagot ay napakaliwanag. "Opo, Papa. Napakasaya ko." Ang maliit na buhay na ito kasama si Samson ay ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Tumahimik ang aking ama saglit at ngumiti ng mainit. "Tama, masaya ang anak ko. Sapat na yon para maging masaya ako." Nang marinig ko iyon, muli akong naiyak. Ang pagtanggap ng aking ama iyon ang matagal ko nang hinahanap sa buong buhay ko. Ngayon, mukhang naintindihan na rin ng aking ama na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kayamanan at tagumpay. Nagpatuloy ang araw-araw na buhay. Ang aking ama ay naging isang ganap na bahagi ng aming pamilya. Sa mga weekend, sumasama siya kay Samson sa pangingisda. Minsan, sumasali rin siya sa Filipino Chess Club na inorganisa sa Senior Citizens Club ng komunidad. Nang makita ko ang imahe ng aking ama na dahan-dahang nag-adjust sa kulturang Filipino, napakaganda nito. Lalo na ang pagiging mahilig niya sa lechon kawali ay nakakagulat para sa aming lahat. Patuloy na lumalago ang tindahan. Ngayon, isa na itong medyo sikat na brand sa paligid. Patuloy na tumataas ang online sales. Ngunit para sa amin, ang pinakamahalaga ay hindi ang paglago ng negosyo, kundi ang katotohanan na sa proseso. Lalong tumibay ang aming pamilya. Wala nang distansya sa pagitan ni Samson at ng aking ama. Ang awkwardness at tensyon noong una silang nagkita ay tuluyan nang nawala. Ngayon, magkasundo sila tulad ng matagal ng magkaibigan. Isang malamig na taglamig, nagkasakit ang aking ama at nagkaroon ng lagnat sa loob ng ilang araw. Iniwan ni Samson ang kanyang trabaho at inalagaan ng sinsero ang aking ama. Nagluto siya ng lugaw, pinainom ng gamot. Ang imahe niya na gumagamit ng mainit na tuwalya para punasan ang aking ama ay mukhang napakanatural. Nang makita ko ang imahe na iyon, muli kong napagtanto kung gaano ako kasaya. Matapos gumaling ang aking ama, nagbakasyon kaming magkasama sa Tagaytay para ipagdiwang ang kanyang mabuting kalusugan at para makapag-relax ang aming pamilya. Nang tiningnan namin ang asul na dagat ng Tagaytay, mukhang mas kalmado ang aking ama kaysa sa dati. Habang naglalakad sa tabi ng beach, biglang nagsalita ang aking ama. "Amy, hindi ako nakadalo sa kasal ninyo. Patawad." Kahit matagal na ang nakalipas, ang mga salitang iyon ay malalim na umalingaw-ngaw sa aking puso. Hinawakan ko ang kamay ng aking ama at sumagot, "Okay lang po, Papa. Ang mahalaga, magkasama tayo dito ngayon." Tumango ang aking ama at ngumiti. Ang sakit ng nakaraan ay gumaling na. Isang bagong hinaharap ang naghihintay sa amin. Ang 3 araw sa Tagaytay ay naging isang espesyal na alaala para sa aming pamilya. Ang pag-akyat sa bundok ng magkasama, ang pagkain ng seafood, ang pagtingin sa mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang bawat sandali ng pag-uusap ay napakahalaga. Matapos bumalik mula sa biyahe, mas masigla ang araw-araw na buhay ng aking ama. Seryoso pa rin siyang nagtatrabaho sa tindahan, ngunit nagsimula na rin siyang maghanap ng hobby. Nagsimula siyang mag-aral ng Filipino sa Community Cultural Center at sumali sa mga local volunteer activities tuwing weekend. Nang makita ko ang imahe ng aking ama na lubusang nag-adjust sa buhay sa Pilipinas, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Isang gabi, nakaupo kaming 3, pinapanood ang mga bituin sa balkoni ng bahay. Ang tahimik na sandali kung saan umiinom kami ng mainit na tsaa at nag-uusap, biglang nagsalita ang aking ama. Hindi ko inakala na aabot ako sa puntong ito. Ang simula sa maliit na tindahan ng sangkap na iyon. Sa simula, inisip ko, ano ang kahulugan ng lahat ng ito?
Huminto ang aking ama sandali at huminga ng malalim. Ngayon, naintindihan ko na. Hindi ang laki ng negosyo ang mahalaga, kundi ang sinseridad na nasa loob nito. Nang marinig niya iyon, tumango si Samson. Isinandal ko ng mahina ang aking ulo sa balikat ng aking ama. Tahimik na nagpatuloy ang aking ama. Salamat anak. Salamat at dinala mo ako dito. Dahil dito, naramdaman kong buhay ulit ako. Nang marinig ko iyon, naramdaman kong uminit ang aking mga luha. Ang isang pangungusap lang ng aking ama ay parang pagbayad sa lahat ng hirap at pagpupursige na dumaan. Matagal kaming nakaupo ng tahimik sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang makasama lang ang isa't isa dito ay sapat na para maging masaya. Kinabukasan, mas maaga kaysa sa dati, nagising ang aking ama para maghanda para sa trabaho. Ang pagtali niya ng kurbata ay mukhang ganap na natural na ngayon. Sa hapagkainan, masiglang pinag-usapan ng aking ama ang kanyang bagong plano. Seryosong nakikinig si Samson. Nang makita ko silang dalawa, naisip ko, ito ang imahe ng isang tunay na pamilya. Kaming tatlo ay umaasa sa isa't isa at sabay-sabay na lumalago. Kahit hindi ito isang malaking tagumpay, ang proseso ng pag-uunawaan at paghawak sa kamay ng isa't isa ay ang pinakamahalagang himala para sa aming pamilya. Ang sugat ng aking ama ay gumaling. Si Samson ay nagkaroon ng mapagkakatiwalaang katuwang. Sa huli, dumating ang isa pang magandang balita sa aming pamilya. Nakahinga ng maluwag ang aking ina sa pagbabago ng aking ama at sa matatag na buhay namin sa Pilipinas. Pagkalipas ng ilang buwan, nagdesisyon siyang bumisita sa Pilipinas. Sa simula, ito ay isang maikling biyahe lang, ngunit mabilis na nag-adjust ang aking ina sa kulturang Filipino at sa aming araw-araw na buhay. Sa huli, nagdesisyon siyang manirahan ng permanente kasama ang aking ama sa Pilipinas. Ngayon, ang aming pamilya ay ganap ng nagkaisa. Ang kwento na nagsimula sa isang maliit na tindahan ng sangkap ay patungo na sa isang mas malawak na mundo.